Ito yung bahay ni Kuya Rimo na nasunog. Ayan. Naumpisahan na pala. Kay Sunyel. Dito po nag-umpisa yung sunog. Nadamay lang po itong kila Kuya Rimo. Ayan o. Hello? Hello po Kuya Rimo. Magandang gabi po. Sino to, Rico? Si Rico po. Ay, oo, ano, kumusta? Nasa San Pablo kasi ako kasi death anniversary ng aking kapatid. Oo. Rico, anong news? Anong balita? Tatanungin ko sana kung kailan, kasi mayroong nagpabigay kaunting tulong. Opo. Kailan kayo po nandito? Mga Sabado na, Biyernes ng gabi, nandiyan na ako. Biyernes Pero po. hindi ko lang masabi kung anong oras. Oo. Kasi mahirap yung, o kaya, Sabado ng umaga hanggang alas 8, nandiyan ako sa tanong mo lang kung saan ang bahay. Ako lang. Bali, pupuntahan na lang kita doon. Oo, doon kina Paula. Opo. Yung... Pero hanggang alas 8 lang, Rico, kasi di pa, awa ng Diyos, pinapapasok na kami sa duty free, pero Sabado at Linggo lang. Ngayon, may trabaho pa rin po kayo? Oo, kahit pa paano, meron. Pero 2 araw lang. Oo, kulang. Hindi naman. Alam mo, hindi lang mas bukod sa kulang, nakakatulong din na kasi sa katulad namin may edad na, mahirap mag-stay sa bahay. Ilan taon na po kayo ngayon? Ilan taon na po kayo ngayon? Magsa-71 na ako eh. Wow, oo nga palibang-libang na lang. Oo nga. Paano tong gusto mo kung maabutan, tanong mo kung saan ang bahay niya. Malapit lang doon sa nasunugan na bahay, ang bahay ni Paula. Pagtanong ko na lang doon. Yung amin nasa kanan, sila nasa kaliwa. Apo. Dating bahay ni Almeda, yung bahay ni Paula ngayon. Magtanong ko lang kung saan doon. Malapit na mga ilang ilang hakbang lang nandun ka na eh. Pero nasa left side kami. Pagaling ka doon kina Margie. Apo. Oo. Ay naku, kung ano man yung itutulong mo sa akin, napakaraming salamat dahil kahit pa naalala mo ko, hindi tayo masyadong nagkakakapagtuhan, pero naalala mo ako. Siyempre, dahil kailangan na sunugan para tayong back to zero. Oo nga, back to zero talaga iho. Dahil sinelas, wala natira sa akin. Kailan po ang plano nyo sa paggawa ng bahay? Na bahay? Oo. Pinasimulan ko na kahapon. Meron naman akong pinagkakatiwala dyan. Nandiyan kasi yung aking isang anak, si JR. Yung aking isang anak na siyang namamahala ng pagtanggap ng mga donasyon, kasama ko. Si Donna. Ngayon, nandun naman yung aking mga anak. Ang nangyayari kasi, Rico, kami na lang ang gumagawa. May supervision lang ng isang skilled worker para hindi magkamali. Kasi kung hahanap kami ng skilled worker at saka ng mga labor, mahirap, napakalaki bayan. Wala naman kami ganun kalaking halaga sa ngayon. Oo nga po. Ang nagtutulungan yung mga anak ko at saka yung mga malalaki na. Sila naghuhukay, nagsisemento. Kailangan lang may supervision ng isang marunong. Opo. Kasi bali, iabot ko na lang tong konting tulong na to sa'yo pag nagkita tayo. Oo. Biyernes ng gabi, nandiyan ako. Sabado ng umaga, Linggo ng umaga. Opo. Kung Lunes, nandiyan, maghapon lang ako dyan. Ayos lang basta pag nandito po kayo, o kaya papunta pa lang kayo, magparamdam po kayo sa akin para hindi ako agad makaalis. Opo. Pero kung darating po kayo dito ng kahit gabi na, pwede ko kayong sadyain dyan. Sige. Papupuntahan na lang. Saan ba ang bahay ko dyan? Para may paapot ko sa mga anak ko saan ka pwedeng puntahan. Malapit lang ako dito kay kay Nestor Avila. Opo. Pwede kitang papuntahan dyan sa isa sa mga anak ko para sabihin nga, nandito na ako, pwede mo na akong puntahan. Opo, sir. Kasi, Rico, kaya ingat na ingat ako. Alam mo ba, nasunugan kami nung Friday, 29 yun. 29 ng September.
ano bang date yung October 1, may nangungulekta na agad sa taas na nasunugan daw kami. Inauthorize daw namin yun. Na wala naman kami inauthorize mangulekta para sa amin. Oh. Isipin mo naman yung ganun na ginagawa kami. Ano. Hindi maganda po. Hindi talaga maganda kasi ang mismong nakahuli pa, yung nanay ng aking anak na si Sungel, kasi nagkaano sila sa eskwelahan. Pero kasi inihatid sa eskwelahan ng aking anak, nagkakwentuhan sila nung nanay. Naikwento nung nanay, meron pa kayong inutusan na mangolekta sa taas na para daw mangolekta para sa amin. Sabi ng anak ko, wala pa kaming ino-authorize na ganyan. Hindi kami mag-uutos ng ganyan. Kasi nga baka magamit sa hindi magandang paraan. Grabe naman po. Pero kapitbahay nyo lang po. Hindi namin. Sagwa naman. Taglaw doon sa taas mismo. Hindi taga-atin, hindi taga-riyan. Opo. Hindi taga-riyan sa atin. Sa akin po, nung nalaman ko ito na nasunugan kayo, kasalukuyan po kasi na nag-organize kami ng ng medical mission. Okay. Kaya hindi ko agad nailapit doon sa tao. Ngayon, nung tinignan ko po yung bahay nyo, saka ko sinabi na talagang nawalan ng lahat. Ayun, kaya ito naman, sabi niya, magbigay tayo ng kaunting tulong. Kaya hinahagilap po kita. Salamat naman. Kahit hindi tayo gaano nagkakakwentuhan, kaya naalala mo ako. Siyempre po. So, mapupuntahan ka dyan, pagdating ko doon, pwedeng sa Sabado na umaga. Pagkagabi na sa Biyernes, huwag na sa Biyernes kasi baka gabi na ako dumating. Baka Sabado na umaga, papuntahan na agad kita dyan, ha? Opo, basta i-text nyo lang po ako na pupunta. Sige. Opo. Rico, salamat, ha? Salamat. Sige po, ingat po kayo. Basta pinararating ko lang, mayroong kaunting tulong, pandagdag, pambiling materyales, ganyan. Ay, salamat. Hindi kalakihan, pero pwede na. Pwede na, alam mo, Iho, kahit anong halaga, pag pinagsama-sama sa dami yan, eh. Opo. Sige, asahan niyo po, pagkita natin, iabot ko sa inyo. Sige, salamat, Rico, ha? Sige po, ingat po dyan. Okay. Sige, salamat. Bye-bye po. Ayan po si Tatay Remo Almario. Nasunog po ang kanyang bahay noong September 29. Kaya wala tayong maitulong dito kundi yung pambili lang ng karagdagan sa materyales. Kasi pagdating doon sa gamit, di pa niya kailangan gawa ng wala naman siyang wala siyang bahay, nakikitira-tira lang. Kaya abangan natin guys yung pagtagpo namin, ibibigay ko tong pandagdag bili ng materyales. Sige po. Kuya, ayos lang, may konting video, no? Oo, sige. Ayan na po si Kuya Rem. Ilan taon na po kayo, Kuya Rem? Magandang umaga sa iyo. 70, magsa-71 na. Hindi halata, para lang nasa 49 ha. Sige po. Hindi kasi aalis din ako, kaya inagahan ko na. Saan po lakad nyo mamaya? May tutug ako ngayon. Sabi ko nga sa'yo, nabigyan kami ng dalawang araw na sa duty free. Mabuti naman yun. Opo. Nung masunog na yung bahay, nasa duty free ako eh. Nakakaibang pakiramdam po nun, oh. Ay, oo. Talaga mahirap. Oo. So ito, pinamimigay na kaunting pera. Pandagdag man lang kahit papano. Oo. Ito kuya, baka nyo. 3,000 yan. Tapos, siguro kung makita na nakatayo na talaga yung mo. Baka daw magbigay uli. Ay, salamat ha. Salamat. Malalayo yan, pinanggalingan niya. Pinag-ambag-ambagan. Oo. So siya, alis na rin ako, kuya. Salamat ha. Opo. Aga ka. Opo, sige po ha. Sige, kaya mo na dyan. Opo, sige. Thank you. Ganda pala lang bahay na anak mo eh. Ipaw na to, inuupahan. Inuupahan to? Oo, mabuti ka mo meron ganito. Kung wala, di wala kaming tutuluyan. Baka sa katulad ng iba nasusunugan sa basketball court. Sa basketball court po, pero komportable ka rito, no? Oo. Sige po. Sige, salamat ha. Oo. Salamat po. Bye. Oo.